Itong yaman ni Vice President Sara Duterte at mismo ng pamilya Duterte ay kabilang nga doon sa nahimay, nagisa, nahalungkat matapos yung idawit ni former Senator Trillanes sa umano'y drug lord na kanyang pinangalanan pa doon sa naturan pong pagdinig dyan sa Kamara de Representantes. At kunin natin ang linya ni Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, naging sentro nga ng pagdinig ng House Committee on Justice para huyan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV hinggil sa daang-daang milyong pisong pondo na tinanggap umano ng pamilya Duterte mula sa isang sinasabing drug lord. Sa pagharap ng dating senador sa komite, idiniin nito ang pangalang Sammy Uy na umano'y naging pinagmulaan ng questionabling pondo. Ayon kay Trillanes, kabilang sa mga unoy na kinabang na tumanggap ng pera ay sina dating Pangulong Duterte, VP Sara Duterte, Davao City Mayor Basti Duterte, Davao City Representative Pulong Duterte, gayon din si Hanilet Abansenya at Kitty Duterte. Bunsod ng mga ligasyong ito, masusing inihambing ng komite ang kabuang network na idiniklara ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Asset Liabilities and Net Worth o SALN laban sa total inflow na nakasaad naman sa opisyal na ulat ng Anti-Money Laundering Council. Saklaw ng Anti-Money Laundering Council report ang lahat ng naging transaksyon sa mga bank account na konektado kay Vice President Duterte at sa kanyang asawang si Mans Carpio. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Basti Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, nakilala rin bilang Samuel Uy. Bahagi yan ng naging pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Samantala kanina ay uminit naman ang tensyon sa pagitan ni Representative Paulo Marcoleta at Representative Jervy Luistro sa pagdinig ng House Justice Committee. At matapos questionin ang kapangyarihan ng komite na humingi ng mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng walang court order. Sa kanyang manifestasyon, iginito ni Marcoleta na confidential ang mga suspicious transaction reports at covered transaction reports sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act ng 2001 at hindi ito maaaring isapubliko ng walang basbas ng hudikatura. Sinubukan din ng mamabatas na humingi ng paglinaw kung ang isang transaksyon na natag bilang suspicious ay otomatikong may tuturing na labag sa batas. Gayunpaman, mabilis itong pinutol ni Luistro na tumatayong presiding officer ng komite at idiniin na hindi nangangailangan ng sagot ang naturang manifestasyon ni Representative Paulo Marcoleta. Piniprejudge na as if it's an illegal or unlawful transaction. I want to be clarified on that, Madam Chair. That is a manifestation which does not require any answer. The Honorable Co is recognized. May I ask, ma'am, why does it not require an answer? Because you are not a member of the Justice Committee and therefore... It was paraphrased, ma'am, into a manifestation. And that is why answer is not required. It is just a manifestation. If I require an answer, then I'm allowing you already to raise a clarificatory question. As simple as that. The Honorable Co is recognized. My point is, madam, it's a, pag sinabi bang suspicious account o suspicious transaction, ito ay nangangulugan na ito ay agad unlawful or illegal. That is your manifestation. We end there. Honorable Co is recognized. And the Filipino people heard my manifestation. Madam Chair. Samantala, sa gitna naman ng mainit na pagdinig sa impeachment laban sa kanya sa Kamara ngayong araw, ibang mensahe naman ang inilabas ng nitong si Vice President Sara Duterte na nakasentro naman sa pagunitan ng Earth Day at ahasang pagbatiko sa munay katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa isang opisyal na pahayag, ginito ng Vice Presidente ang pagnanakaw at pagasayang ho ng bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control ay isang direktang pagtatraidor sa mga Pilipinong dumaranas ng matinding sakuna. Binalikan din ng pangalawang Pangulo ang serye ng mga kalamidad na yumanig sa bansa kabilang ang pananalasa ng mga bagyo sa Mindanao, gayon din ang iba pang mga bagyo na nanalasa sa ating bansa.
Ani ang mga trahedyang ito ay kumitil ng halos 300 buhay at sa pilitang nagpalikas naman sa mahigit 1 milyong Pilipino sa buong Visayas, Luzon at maging sa Bicol Region. Nang inilunsad ng Office of the Vice President ang pagbabago, A Million Trees Campaign, nakita ko ang kayang gawin ng mga Pilipino. Naabot natin ang mithiing 1 milyong puno sa loob lamang ng 3 taon. Nagtanim tayo ng 1 milyong puno upang patibayin ang ating mga bundok at buhayin ang ating mga watershed. Ito ay isang nature-based solution upang maibsan ang baha. Hindi ito proyekto lamang, ito ay usapin ng survival. Ngayong Earth Day, tandaan natin, ang pagtatanim ng puno, ang pinakasimpleng climate action na kayang gawin ng kahit sino. Hindi natin kailangan ng dambuhalang budget. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.